Hello po, mapagpalang Saturday ng umaga. Dito po tayo sa Barangay 96. Ayan, may kasama tayo. Sister Cheryl. Sister Cheryl, kaway-kaway lang. Isang kamay. Ayan. Narito tayo para mag-ebanghelyo, mag-share, magbahagi, mag-video. Lahat na. Pero isang purpose. Yung salita ng Diyos sa Biblia. Okay. Bilang mga tao po, tayong mga tao, naalala nyo ba yung kantang bawat isa may pananagutan sa isa't isa? Hindi ko lang masyadong alam yung kanta na yun. Alam mo ba yung Sister Cheryl? Bawat isa ay may pananagutan sa isa't isa. Di ba ganon? Naalala mo ba yung kanta na yun? Ako hindi ko masyadong memoryado na, pero nung araw, kabisado ko yun, ano? Kasi, huwag naman natin, nilagay din ako na simbahan nung araw. Alas mga kaibigan ko, mga sakristan. Muntik nga ako mga sakristan eh. Dahil sa pag-iinggan niya nung araw sa akin. Pero hindi natuloy. Kaya yung mga ganyang klaseng kanta, mga lumang kanta na sa simbahan niya. So, bawat isang tao may pananagutan. Ano ang pananagutan ng tao? Ipahalam sa tao. Ang alin ang ipapahalam? Ang ebanghelyo ng Panginoon. May dalawa pong magkaibigan. Magkaibigan sila mula pagkabata po. So, nagkaiwalay lang sila. Kasi nga po, yung iba nag-abroad. At yung isa na naiwan sa probinsya. Ngayon, yung nag-abroad pong yun, natutunan niya po ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, nung dumating ang panahon na namatay ang kanyang kaibigan, ay pinasyalan niya sa sementeryo. Nagdaan muna pala sa bahay nila yung kaibigan niya, no? Ang sabi sa tatay, nasaan po si ganito kaibigan ko? Ang sagot ng tatay, wala na siya, matagal na patay. Ngayon, pumunta na sementeryo. Dinadagukan po kanyang dibdib at kumakabog sa nicho ng kaibigan. Ang sabi niya, patawarin mo ako kaibigan. Nung bata tayo, lahat na lang napagkwentuhan natin, napag-usapan natin, sabi niya. Pero kailanman, hindi ko naikwento sa iyo si Jesus. Yung pala, kaya pala humingi siya ng tawad. Kasi lahat na lang, naikwento na ang bawat isa. Pero hindi po naikwento si Jesus sa kanya. Wala na eh, patay na. Ika nga, huli na. Siyempre, pagpatay na, wala na, lifeless na yun eh. Yung katawan niyang lupa, nagbalik na sa lupa. Yung kaluluwa niya, bumalik na sa Diyos na pinagmulan. Kaya ano man ang gawin niyang pagkabog doon sa nichong ganyan. Sabi nga ng kasabihan, huli na, kaibigan. Yan ang bahagi ng salita ng Diyos. Yan nga ang nangyayari sa ngayon sa atin sa mundo. Tignan nyo po yung mga vloggers. Pinagkakakitaan ng kasinungalingan. Sipin nyo, nagsisinungaling kasi yung vlog, kumikita ka pa. Ibang klase po ang social media, ano po? Pero pagdating sa salita ng Diyos, kumikita kaya sa social media? Siyempre, hindi ko alam. Iya ko nga, wala eh. Okay. Kaya bawat isa, sabi ng kanta, may pananagutan sa isa't isa. Opo. May pananagutan po tayo sa ating kapwa. Gaya ng magkaibigan na ano man ang gawin niyang pagsisisi,
hindi na siya pwedeng patawarin dahil patay na eh. Patay na. Tingnan natin ng mabuting balita ng Biblia. Pero bago tayo aabante, tingin muna natin ang tulong ng Panginoon Diyos upang siya magpaliwanag sa atin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan mo po kami sa aming pagpupulay ng iyong ebanghelyo. Buksan ang puso at isip ng bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayon kay San Pedro, yung salita ng Diyos, ang sabi niya, unang Pedro 1:25, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman, at ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. Sabi ni Pedro, ano daw po ang salita ng Diyos? Ipapangaral sa inyo. Ano po yan, kuya? Kaya sabi niya, ipapangaral. Yan. Kaya tayo po, pag may pagkakataon, every Saturday, nagbabahagi naman tayo ng ebanghelyo. Kagaya nito, si Sister Cheryl Pastrana. Ito po. Yan. Ngayon, ang sabi ng kasulatan dito, ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman. Ibig sabihin, isa lang ang namamalagi sa mundong ito. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon Diyos. Amen? Wala pong mamamalagi dito sapagkat ang lahat dito ay mawawala. Masusunog ang mundong ito. Lahat ng entire universe, solar system, mga planets, mawawala, masusunog. Walang matitira kahit Kuya, ano. pasok ka, kuya. Walang matitira. Pasok ka po. Tingnan natin ang tingnan naman natin ang Iwan. Anong sabi ni Juan? Dito sa unang Juan, chapter 2, verse 17. Mapaparam ang sanlibutan. O, kita nyo po. Ano sabi niya? Mapaparam. Lahat ng nandito sa ibabaw ng mundo, kaibigan, mawawala. Sabi ni Juan. Ang mananatili lang po talaga, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito yung gagamitin ng Diyos sa mga tao pagdating ng araw. Pag wala ng lahat ng ito, lahat ng tao po nakahilera sa harap ng Diyos. Kaliwat kanan ng hilera. Tingnan natin. Anong sabi rito? Basahin lang natin. Dito sa gawa ay pahayag 20:11. Pagkatapos ito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at nakaluklok doon, na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan. Hindi na nakita pang mundo. Kita niyo po. Mawawala talaga ang narito, kaibigan. Kaya ang maganda nito, hanggat nandito pa tayo, hindi pa nawawala. Yan. Sabi ni Pedro, ang mananatili ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon Diyos na ipinangangaral sa inyo. Kapag naniwala ka sa salita ng Diyos, kaibigan, kung paanong mananatili ang salita ng Diyos, mananatili ka rin, kaibigan. Kasi meron ka salita ng Diyos eh. Balikan natin yung iwan. Sa unang 1:2:17. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinauumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yung sumusunod sa, ano sabi niya? Kalooban ng Diyos. Hindi ka mapaparang, kaibigan. Makakasama mo ang Diyos sa kalangitan.
Tingnan natin si Santiago. Anong sinasabi naman ni Santiago? Chapter 2, verse 5. Anong sabi niya? Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga tuka sa sanglibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga humihibig sa Kanya. Okay? Magmamana ng kaharian, ng Panginoon Diyos. Yahong mga humiibig sa Diyos. Sino yun? Yung nabahaginan ng Ebanghelyo. Yung napangaralan ng Ebanghelyo. Kaya bawat isa, sabi ng awit, hindi ko man totally nakakanta yung buong awit na yun. Ang lagi kong nahalala, bawat isa may pananagutan sa isa't isa. Nangyayari ngayon pananagutan sa isa't isa, iba Halimbawa, nagsiyasyabu siya. Pare, halika na. Pananagutan ba yun? Sinasama mo sa masama, kapwa mo, ang kaibigan mo. O kung ano man yung barkadahan, lakad, bisyo. Lalo na pag araw ng linggo, sabong. Bakit naman mapanukso ang sabong? Nakalagay pa araw ng linggo. Yung araw ng linggo, sabi ng Diyos, 6 na araw ginawa ko ang langit at lupa. Lahat ang diyan ginawa ko. Pagdating ng ikapito, sabi ng Diyos, akin yan. At ilahan ninyo ang inyong oras sa araw ko, sabi niya. Pero yung sabong, ano yon? Nasa kaya kaibigan, in reality, kita niyo yung mga sabong araw ng linggo. Diba? Yan ba'y parang tukso naman, di ba kaibigan? Kasi nga, pera. O nabalitaan nyo ba yung mga sabong? Yung nawala, 34. Ayun. Buti na lang, merong kinilos ang Diyos na isang, ano bang pangalan yan? Dodong ata. O, bahala kayo. Nasa niya, national news na siya. News. Ngayon, isiniwalat niya ang pagpatay sa mga sabongero. At ngayon, meron na po sila nakukuha ang mga sabong. Yung sinabi nung star witness ngayon, na nilagay nila sa sako na may buhangin yung taho para hindi lulutang. Kasi pag may buhangin, lulubog talaga at nakasako pa. Yan ang mali ng gumawa ng krimen Maling, hindi ko naman po, I'm not favor sa krimen. Pero ganito lang Siyempre, kung nilunod mo yung tao na yon, hindi mo siya sinako, magkakaiwa-iwalay na yon sa tagal ng panahon. Isipin nyo, 2019 pa yata yun. Kaya ngayon, nakita ko sa balita, inahaw nila yung mga sako at kinakapa nila. Meron silang nakakapang mga buto. Kaya sabi nung Undersecretary ng Justice kanina, nung ay kahapon yun, napanood ko, in-interview siya. Ayan, ipoforensic nila yung buto. Yung mga pamilya, itetest nila para meron silang makuhang ebidensya at imamas doon sa mga buto. Magaling na po ang technology ngayon. Yan. Merong kinilos ang Diyos. Ngayon, yung involved sa sabong na yan, ang dami pala nila. At hindi lang po yan, nakakatama. Nasa mga katungkulan po sila. Nasa katungkulan sila. Matataas na mga tao na sila pala inahabutan ng malalaking halaga. Yan. Salamat sa Diyos at kinilos niya yung isang star witness ngayon para ibulalas. So, kung ano yung sinabi ng star witness,
Yun din ang nakuha ng mga Coast Guard doon po sa Atahan, nakasako ka. Kaya hindi mo masabing kwentong kotsero lang yung kinwento ng Star Witness. Totoo, kaibigan. Sipin mo, imbis na araw ng linggo, nasa piling ka ng Diyos. Nasaan ka? Nasa sabong ka. Nasa sabong ka. Ayan. Eh, hindi natin nalaman anong totoong istorya niya. Ang alam natin, ba't sila pinatay? Alam niyo po, maging yung nung araw, yung mga EGK, meron tayong mga hukuman, kaibigan. Sino man ang lumabag sa batas, hindi mo siya pwedeng patayin. Hindi mo pwedeng gamitin ang kapangyarihan mo para pumatay ng tao. Iabla mo siya. Dalhin mo sa korte. Ayan mo ang korte ang umatol sa kanila. Hindi ikaw, kaibigan. Hindi tayo. Hindi ang mga otoridad. Ang mga otoridad po, tagapagpatupad lang sila ng batas. Pag meron warrant o pares, yatin mo yung warrant at kukunin mo yung na-warrant. Ganun lang po yun. Unless na talagang manlabas siya, ay talagang siyempre trabaho na ng gobyerno ang lumaban. Pero kung wala pong rason, bakit mo siya papatayin, kaibigan? Sabi nga nila, pera lang. Ba't napapatay? Kita nyo po, yung pera nagpapakilo sa tao. Pera ang Diyos nila. Kaya naalala ko yung sinabi ng Panginoong Jesus, you cannot serve two master. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Yung isang Panginoon doon po, tinuto ko yung pera. Ang pera, Panginoon talaga. Alam niyo po, pagka may pera ka, yung makapalang pera mo, lahat na lang kaya mong bilhin. Ang pera po, kung may inyong mapapasin, sa loob ng pera, meron nakasulat doon eh. Tignan ko lang ano. O, tignan po natin na ito, 100 ito. Meron nakalagay dito, kanya masyadong maliit. Ano, babasahin ko. Pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon. Oh. Kaya sa Amerika, yung pera nilang dollar, ano nakalagay sa pera ng dollar? May dollar ka ba, sister? Ang nakalagay dun sa dollar, trusting God. Kita nyo po, dollar nila. Yung mga pera, trusting God. Itong mga pera natin dito sa Pilipinas, nagkaroon lang ng sulat ng ganyan nung panahon na naging president si Pangulong Noynoy Aquino. Dati wala, nakalagay lang ang pera mo ito ay ginagamit para sa bayarin. Yan, ganun lang nakalagay. Ngayon hindi na. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ang kanyang Diyos. Ngayon, ang bayan ng Pilipinas, hindi ang Diyos, hindi ni Diyos nila eh. Yung pera. Kita nyo, sikat ngayon ng Pilipinas. Magmula kay Duterte. Kasi nakita yung mga galaw ng pera. Ayun, ang sabi ng nahilik na senator na naman muli, si Ping Lacson, inamon niya mga Duterte. Sige, magbukasan tayo ng bank account. Kasi nagtataka po sila. Saan sila kumukuha ng panggastos, pangbayad sa mga abogado? Milyon po ang binabayaran sa dahig. Samantala sinasabi nung araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahirap lang kami. Mahirap lang kami. Pinakikita yung bahay, yung casual na bahay lang. Na ngayon, for sale na. Binebenta ni Hanilet. Saan siya kumukuha ng ibabayad? Sa international lawyer. At si Sara ganon din. 16 na lawyer ang kinuha niya sa kanyang impeachment case. Saan sila kumukuha ng pera? Kaya inamon sila ni Ping Lacson. Alam niyo po si Ping Lacson, hindi kumukuha ng ayuda sa gobyerno yan. Ang sinasabi ni Ping Lacson, korupsyon yan.
Wala siya kinukuha kay Yuda, kinukuha niya lang yung nararapat bilang senador. Eh wala silang makita sa kanyang crop eh. Siya mismo kasi, korupsyon niya. Eh inaamon niya. Eh, nakita ko sa national news. Buksan ang ating mga bank account. Kung wala kayong tinatago, sabi niya, okay. Dati pong PNP chief, siyempre, malawak ang karanasan niya. Yan. Kaya dito po natin kaya natin binabahagi ang salita ng Diyos para ang tao po malinawan. Para magliwanag ang kanyang kaisipan kung yan mo po ay nadidiliman ni Satanas. Panguli, ano sabi ni Apostol Pablo? Yan palang tao po, yung sama-sama, sabi ni Pablo, hindi sila sumampalataya. Yan. Yung taong nasa masama, hindi sila sumasampalataya. Sapagkat ang kanilang isip binigay ng Diyos, ay binulag ng Diyos, small d yung Diyos, ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makitang liwanag ng magandang balita o mabuting balita o salita ng Diyos tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Binubulag po pala sila ni Satanas. Kaya ang nagiging Panginoon nila ay pera. Binanggit po kung magkano ang perang binibigay ng wedding. Sa bagay, bata pa ako noon sa probinsya, Pampanga. Pagka nagpalit ng direktor ang pulis, nagpapakilala. Naalala ko dito sa Maynila nung araw. Nagpakilala yung pulis, direktor. Pinaguhuli ang mga wedding. Yung kapitbahay namin mga koprodor. Nagpakilala. Kaya yan, kaya pala itong mga taong ito na pinapanginoon nila ay sarap. Sila'y binulag ni Satanas. Kaya tama si Jesus, di kayo pwedeng maglingkod sa dalawa, sapagkat itatakwil yung isa at sasamahan niya yung isa. Pera o Diyos? Ang pera ang Diyos nila. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa pagtuturo mo sa amin at ang gumamit ka ng mga tao upang ipulgar po, upang magkaroon ng justisya ang mga sabungero. Salamat po sa liwanag ng iyong turo. Ang mananatili ay ang salita mo lang, wala na po iba. Ang lahat ng nakikita namin sa ibabaw ng lupang ito, lahat mawawala. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, hindi pa po uli ang lahat. Panahon na po isuko ang buhay natin kay Jesus. Alam nyo, wala naman talaga tayong magagawa unless isuko na natin ang buhay kay Jesus. Like, i-share, mga kayo nasishare, i-share nyo po sa iba. God bless us all po, yung kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista, siya po si Sister Cheryl Pastrana. Dito po tayo sa Barangay 96, Solid District 1, Tondo, Manila. God bless us all po.